sama-sama tayong magiging saksi. Limang menor de edad na babaeng edad 3 hanggang 15 ang nasagip mula sa online pambubugaw sa isinagawang operasyon sa Ormoc City. Naaresto rin ang suspect na ina ng 4 sa mga biktima. Saksi si John Consulta. Tayo ka. Napahagulgol na lang ang babaeng target nang arestuhin siya ng NBI Human Trafficking Division sa kanyang bahay sa Ormoc City. Dinakip siya matapos mag-ring ang kanyang cellphone nang tawagan ng mga operatiba ang numero ng kanilang katransaksyon. Ayon sa NBI, galing sa DOJ ang impormasyon kaugnay sa pagpapasa ng malalaswang litrato at video ng suspect sa isang US national. Several child sexual abuse and exploitation materials are being uploaded sa isang Facebook account between an American national and a Filipina based in Ormoc City. Taon na rin po binibilang yung ating pong first victim. Actually, umayaw na po siya kasi na po siya, 15 years old na po siya ngayon, pero patuloy pa rin po siyang in-exploit ng kanyang nanay. Ang 15 anyos sa dalagita na umano'y ibinubugaw online, sinagip habang siya'y nasa eskwelahan. Bukod sa kanyang anak na edad 7, 4 at 3, inilalako rin daw ng suspect ang kanyang sariling kapatid na 8 taong gulang lamang. Lahat sila sinagip at turnover na sa DSWD. Sinampa ng reklamong paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children ang babae. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Arestado isang lalaking wanted para sa kasong estafa matapos siya makita sa video na isang babaeng nagla-live selling. Nag-ugat ang kaso sa panloloko umano ng suspect sa pagbebenta ng 700,000 pisong halaga ng mga figurine. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Ang live selling na yan ng isang misis, subject ng surveillance ng mga pulis. Ay, next tayo, short. Hindi dahil wanted ang babae o illegal ang ibinebenta niyang produkto online. Next time, mga boss. Kundi dahil sa lalaking ito na sandaling nagpakita sa live selling. Ang lalaki sa video wanted daw sa kasong estafa kaya isinumbong sa PNP Highway Patrol Group. Ang palatandaan ng informante, ang hugis ng mukha ng lalaki at ang kanyang tattoo sa braso. Siya'y naka-face mask, nakasombrelo at nakasalamin na hindi po typical sa paningin ng ating po mga kababayan kapag sila po ay nagbebenta or nag-live selling. Na-trace ng pulisya ang location at sa police operation na agad nilang ikinasa sa Lubao, Pampanga. Okay lang po yan, sir. Nadakip ang target. Ang kanya pong estafa case po ay nag-ugat po sa pangloloko po niya ng pagbebenta po ng mga figurines or mga anime figurines worth 800 to 900,000 pesos. Isa sa mga manoy natangay ng pera ng suspect ang kababayan nating nasa Australia na nakausap namin. Nagpadala ang complainant ng mga litrato bilang resibo na nakatransaksyon niya ang suspect. Makikita pa raw dito kung gaano karami at kamahal ang mga laruang tinangay daw ng suspect sa kanya. Nangako po siya na babayaran ako through post-dated checks. So nag-issue po siya ng 6 na post-dated check sa akin and unfortunately po sir, lahat po yun tumalbog. Tinaguan na po kami, hindi na po siya totally nagre-reply sa mga messages ko. Hindi lang po ako yung biktima niya, meron pa po sa pagkakaalam ko may 40 pa pong katao na nabiktima po niya sa pag-scam sa mga toy collection po namin. Ayon mismo sa suspect, nakikipagnegosasyon na ang kanyang kampo sa complainant. Nakausap ko na rin po yung complainant at okay naman na po. So yung po yung sabi ng abogado ko, asikuyustuin namin lahat, matatapos po lahat to at maayos po lahat. I'm open to negotiations pero kung wala, dapat magdusa ka sa mga ginawa mong kasalanan, lalo na sa akin. Para po kasi sa anak ko po yung kaso, sir, tinakbuhan na po ako. Hindi ko po alam na may issue na pala po si before that na nalululong daw po siya sa sugal. Nanawagan naman ng HPG sa iba pang naging biktima na makipagtulungan sa kanila. Muli ang marching order po ng ating pong presidente sa ating pong Director HPG ay tukuyin ang mga sagabal o mga ugat ng mga problema para masolusyonan po kagad. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi.
Dinadalhan na ng subpoena ng Department of Justice ang negosyanteng si Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto, dating NCRPO Chief Jonel Estomo, at iba pang inireklamo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Itinakda ang preliminary investigation sa September 18. Saksi si Salima Refran. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Nitong Hulyo, pinangalanan ni Julie Dondon Patidongan si Charlie Atong Ang bilang isa umano sa mga mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Bagay na agad pinabulaanan ng negosyante. Wala kami kinalaman lahat dyan. Malalaman nyo rin na totoo, siguro. Ngayong araw, isinilbi na ng Department of Justice ang mga subpoena kay Atong Ang sa aktres na si Gretchen Barreto at 60 iba pa kaugnay sa mga reklamong multiple murder at kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sisimulan daw ang pagharap sa preliminary investigation sa susunod na linggo, September 18. Definitely, you can expect an evidence-based investigation and an evidence-based decision from the panel of prosecutors. Wala po tayong kinikilingan dito, kundi yung katotohanan lang po at hustisya. Kaya we just hope that they use this avenue and this channel for their own personal quest for the truth. Wala naman po tayong ibang gusto dito kung hindi lumabas ang katotohanan. Pinasabpi na rin si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 pang pulis. Bukod sa murder at kidnapping, nahaharap sila sa mga reklamong enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Para yan sa 7 insidenteng nauwi sa pagkawala na mahigit 30 sabongero mula 2021. Kasama rin sa pinaharap sa mga reklamo ang magkapatid na Dondon at Elakim Patidongan na nakikipagtulungan sa investigasyon. The route that they are looking at is for them to be discharged as state witnesses. They first have to be charged in this case. To be able to be discharged as a state witness, considering po na pasok sila sa eligibility at qualifications ng isang state witness. Kasama na po dyan na hindi dapat sila pwede maging most guilty sa kaso. Ayon sa kampo ni Ang, bukas sila sa pagkakataong sagutin ang mga akusasyong binabato ni Dondon Patidongan. Hamon nila kay Patidongan, lumabas mula sa likod ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang kanilang mga akusasyon. Si Barreto, sinabing maglalabas ng pahayag ang kanyang abogado. Patuloy pa namin kinukuha ang panig ni Estomo pero nauna na niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Panibagong set naman ng mga hinihinalang buto ng tao ang naiaho ng Philippine Coast Guard mula sa Taal Lake. Nasa PNP Crime Lab na ang mga ito para sa pagsusuri. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni nooy Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya sa issue ng questionableng flood control project. 8 sasakyan naman ng pamilya Diskaya ang may tuturing ng smuggled ayon po sa Bureau of Customs. Saksi si Chino Gaston. Rolls-Royce, Bentley Bentayga, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, 2 Mercedes-Benz, Land Cruiser at Lincoln Navigator. Ang 8 sasakyang ito na pag-aari ng pamilya Diskaya pwede na raw ituring na smuggled dahil sa kakulangan ng papeles ayon sa Bureau of Customs. 7 iba pang sasakyan ang may import entry documents pero walang certificate of payment. Kung hindi maipapakita ng mga Diskaya ang kaukulang dokumento ng 15 sasakyan, hanggang katapusan ng buwan, pwedeng kunin o i-forfeit ng gobyerno ang mga sasakyan sa pamamagitan ng warrant of seizure and detention. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Kung meron po silang dokumento na kailangan pa makita, magpo-comply po kami. Tataliban po tayo parate para wala akong gusot. Nauna nang sinabi ng mga Diskaya na handa silang bayaran ng kulang na buwis para sa mga sasakyan kung may pagkukulang man. Pero ayon sa BOC, pwede lang yan kung hindi hihigit sa 30% ang diferensya ng buwis sa halagang itinakda ng batas. Posible rin daw na may pananagutan ang ilan nilang empleyado. Hinihinga na raw sila
ng paliwanag. Sa ngayon, meron na kaming yung tinatawag na persons of interest na 10. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, we will have to make even our own people accountable. Noong Lunes, sinabi ng mga Diskaya na humingi sila ng proteksyon kay Pangulong Bongbong Marcos at Senate Blue Ribbon Committee matapos nilang ilantad ang pangalan ng mga politiko na humihingi umano ng kickback sa mga proyekto. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell all ba yan? Kung tell all Kasi yan, dapat nga, oo, pwede. diba, buo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit eh. Saka meron pang mga nagka-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, paano mong kaya nga papayag ka kagad? Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi eh. Tutol din ang ilang kongresista. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Nire-respeto po natin ang paliwanag o opinyon ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista. Kung hindi sila entitled, so be it. Yun po ang opinion po ng ating mga kagalang-galang na kongresista. Pero bandang huli po, korte po ang magde-decide dyan. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection Security and Benefit Act, may requirements para maituring na state witness ang isang taong kasama sa krimen. Dapat grave felony ang krimen. Dapat kailangan ang kanyang testimonya sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso. Ang kanyang testimonya ay maaring mapatunayan. Hindi siya ang pinaka-guilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen sangkot ang labis na kabuktutan. Ayon sa DOJ, isa nga sa pinag-uusapan ang posibilidad na maging state witness ang mga Diskaya. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakuntsaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Meaning to say po, kung yung kasama nila sa conspiracy ay most guilty, sila din po ay pwedeng ituring na most guilty. So, that is still yet to be seen. Isa pang kondisyon ang nauna ng inilatag ni Justice Secretary Remulla. Kailangan muna nila isauli yung pera para masimulan po natin yung usapang state witness. Pero it doesn't necessarily mean na kapag binalik nila yung pera, automatically they will be considered as... No, not at all. It is a precondition to even consider them. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Marihing itinanggi ng abogado ng mga Diskaya ang akusasyong may ghost project ang kanilang mga kumpanya. At kaugnay naman sa sinabi ni Sara Diskaya sa Senate hearing na sabay-sabay kung mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya, ayon sa kanilang abogado na sabi niya ito dahil pagod na ang kanyang kliyente. Saksi, si Marie Zumali. Sa Audit Financial Report na isinumite ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission o SEC na pinag-aralan ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, makikitang noong 2016 ay nasa 99.2 million pa lang ang kita ng mag-asawang Diskaya. Pero pagdating ng 2017, lumobo yan ng 942% at naging mahigit 1 billion pesos na. Tumaas pa yan sa 12 billion pesos noong 2018 hanggang maging 13.5 billion pesos noong 2019. Bahagya lang yang bababa sa 11.6 billion pesos noong 2020 kung kailan tumama ang COVID pandemic.
2021, umakyat ulit ang kinita nila at naging 16 billion pesos. Bago pumalo pa sa 20 billion pesos noong taong 2022. Pinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? Kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Paliwanag ni Pacifico Curly Discaya kahapon, hindi pa nabawas dyan ang kanilang puhunan. Gross revenue lang po yan, Your Honor. May mga lugi pa po dyan. Paliwanag naman ngayon ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Mga sinasalihan nilang proyekto malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Nilinaw din ng abogado ng mga Discaya ang nabanggit ng kanyang kliyenteng si Sara Discaya sa Senado na sabay-sabay kong mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Hindi ho sabay-sabay. Rattled si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi saray sa ganyan. May dagdag paliwanag din ang abogado sa kung bakit walang nabanggit ang mga Discaya nang tanungin ni Batangas Representative Jervy Luistro kung mayroon din bang mambabatas na nanghingi ng kickback sa kanila noong panahon ng nagdaang administrasyong Duterte. Lalo't yan din ang panahon kung kailan din lumobo ang kita ng mga Discaya. This only shows, Mr. Discaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Sabi ni Ginoong Discaya kahapon, may mga nanghingi pero hindi aniya natutuloy dahil pinapadyaryo niya umano. Kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Senado. Wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during sa 2022 lang po. Sabi naman ng abogado nila ngayon, pero ang sentro kasi ng pagdinig natin sa Senado, sa House of Representatives through the TRICOM, ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Bakit naman tayo lalabas at lalagpas? So, hindi naman po selective memory. Gayunman, handaan niyang pangalanan ng mga Discaya ang iba pang sangkot sa questionableng flood control project kung iuutos ng Kongreso. Walaan niyang ghost project ang mga Discaya. Pag-uusapan pa raw ng Infrastructure Committee kung kailan nila itatakda ang susunod na pagdinig, kung saan iimbitahan daw muli ang mga Discaya at iba pang mga personalidad na lumutang sa pagdinig kahapon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.